Well, nakakalungkot, no? Bakit ganito yung naging timeline ng Senate? Hindi talaga nila nirerespeto yung kung ano man yung nasa Constitution. Ang ating mga kababayan ay talagang nag-aantay na ng trial. Siyempre, para mabigyan din si BP ng pagkakataon na makapagpaliwanag, no? Well, bakit ba hindi kayo makapaghintay? Bakit ba tila atat na atat kayong umpisa na ito? Bakit? Anong meron? 'Di ba? Naglabas na ang Senado ng calendar of activities kung kailan ito uumpisahan. Hindi ba yun malinaw? Ay nako, Castro naman oh. Bakit ba tila atat na atat kayo? Pareho lang kayo ni Senador Coco. Hintayin nyo kasi. Malalaman natin yan kapag naumpisa na. Masyado lang kayong apurado, tila ba may kinakatakutan kayo. Ano ba yun? Pabulong naman. Ay, teka lang. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, guys, pa-subscribe naman para marami tayong maaabot na kababayan, ma-inform sa mga nangyayari dito sa Pilipinas ngayon na pagkagulo-gulo. Napakaraming corrupt dito, corrupt doon. Hindi na milyon ang corruption ngayon, guys. Hindi na milyon. Billions. Yun ang usapan ngayon. Wala nang millions ngayon. Kapag mangurakot ka ngayon ng millions, i-impeach ka. Sigurado. Kaya, billion ang nanakawin mo para sigurado. Walang investigasyon yun. May naglabas po ng timeline, tapos June pa raw ang pag-convene bilang impeachment court nitong Senate, and then July 30 pa yung start ng trial. Well, nakakalungkot, no? Bakit ganito yung naging timeline ng Senate? Hindi talaga nila nirerespeto yung kung ano man yung nasa Constitution. Ang ating mga kababayan ay talagang nag-aantay na ng trial. Siyempre, para mabigyan din si BP ng pagkakataon na makapagpaliwanag, no, doon sa trial sana, o makapagsalita. Or kasi hindi siya nagpapaliwanag. Kaya itong ano na to, no, itong ginawang timeline ng Senate ay naisip ko nga, pinoprotektahan ba nila si BP Sara Duterte doon sa impeachment, against impeachment? So, yun lang yun. Kasi sabihin man lang hindi special itong impeachment na to, special sa amin, sa mga tao, no, yung kanilang clamor for accountability. Paano nyo nasabi po kung na parang pinoprotektahan si VP Sara? Kasi ang tagal, no? So imagine mo, February 5 pa noong dinala sa kanila yung impeachment complaint. So hanggang ngayon, kung wala pang nagaganap na trial, so wala pang nagaganap na pagpapanagot, diba? So parang pinatatagal nila, no, yung clamor ng mga kababayan natin for accountability. So, in a way, napoprotektahan dun sa mga pagdidelay, napoprotektahan nito yung ginagawa nilang pagdidelay. May action po ba kayo na gagawin, yung grupo po ninyo, to urge the Senate na bilis-bilisan po? Well, sa ngayon, meron kaming through Congressman Neri, no, nagsulat na sa Senate. Pero ngayon, ang gagawin namin ngayon, may meetingin ulit yung mga complainants, no, ng impeachment 1, 2, 3 para gumawa ulit ng mga sama-samang pagkilos para ma-push talaga natin yung Senate kaugnay nito. You mean rally? Magkakaroon po ng mga rally ulit? Oo, lobbying, rally, yung mga ganon. Opo. Prayer rally, oo. Kailan po, Kong? Merong sasagawang meeting sa Sunday. Meron kami pinaplanong meeting, merong nakataktang meeting sa Sunday. Opo. Part po ba kayo ng 1 million signatures
or signature campaign para dun sa pro-impeachment trial? Well, ano kami doon? Jo-join kami doon sa 1 million signature campaign. Pero sabi daw ni SP Escudero, no amount of signatures will make him, violate the law, something like that. Or push him to, Well, I will read the oo. actual, quote. Make him rush. Apo. Sabi ni SP Escudero, no amount of signatures will amend the law nor convince me to violate it. So, in other words, hindi daw po niya ira-rush yung impeachment trial. Well, actually, nagbabiolate na sila sa Constitution eh. Diba? Dapat forthwith na nga eh. Yung forthwith nga yung sinasabi. Immediately, kahit yung ating mga constitutionalists, yung mga law experts, dapat talaga hinarap na ng Senado etong impeachment. So tingin ko sila yung parang nagva-violate ng Constitution itself. No? So yun yung masasabi ko doon. Si SP po or the entire Senate? Yung nagva-violate ng Constitution? Well, dahil sa SP lang yung nagsasalita, siya. At tingin ko naman, baka naman kasi meron din siyang mga, meron din siyang advice din sa mga members ng Senate. Kasi parang kumbaga, siya ang presidente, siya yung nagiging spokesperson ng lahat ng mga senador. Baka meron ding pressure sa kanya, no, sa mga ibang mga membro ng Senate dahil nga sa nagkakampanya, may iba pang mga ginagawa at ilan dyan talaga ay talagang nagpoprotekta naman talaga kay Sara Duterte. Last na lang for me before I turn you over to the other reporters ko. But with this, sabi ninyo parang nava-violate yung Constitution. Ano po yung repercussion nun sa mga senador or KSP po? Pwede po ba paano po sila mapapanagot over that alleged violation of the Constitution? Well, taong bayan na lang yung magpapasya dyan, kung ano yung mga ginagawa nila. Pero para sa akin, hindi talaga nila sinusunod ang Constitution kung talagang patatagalin. No? Ngayon, yung accountability ay, sabi ko nga, yung mananagot sila doon sa taong bayan na talagang nangihingi talaga na ng kanilang aksyon dito sa impeachment.